Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa new project namin sa Phase 4. Inner unit din po ito. So, lahat po ng materials pinapasok na namin. Halos kabuuhan na para sa back and front extension. Pero yung CHB, tsaka yung buhangin, is-partial lang po muna. Pero dalawang mini dam na po yan. Dito po pinalagay sa kabilang side. Ayan, yung graba, tsaka yung buhangin. So, yung harap tsaka likod, nahukayan na po ito. Kahapon nandito yung may-ari. Andito po lahat ng lupa. Nakita po nila yon. So, bali kahapon din po pinahakot ko na gawa na magpapasok kami ng materyales. So, yung CR natin, tsaka yung lababo sa likod, natibag na. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, meron na rin tayong bike dito, charing hindi. Meron po tayong tubulars dito, para po yan sa roofing sa likod, roofing sa harap, at para rin po sa gate. Ayan. Ayan. So, andito yung ating mga metal parings. Actually, nandito ako kasi check ko po yung delivers. Ayan. Itong mga bakal. Meron na mga ano talaga? Oo. Metal paring? Oo. Ayan. Isa ano ba pala? Aircon yung laba? Oo. Parang hindi isang elf, no? Parang hindi isang elf. Elf lang. So, ayan. Ewan, walang metal paring siya to. Walang gel. Hindi ko alam. Check mo nga. Check mo. Ayan. So, bali sila Tatay Jerry, tapos the rest ng workers dito. Ay, sa loob? Andito. Ayan. So, kahapon nandito yung may-ari. Napag-usapan din namin yung final na mga pwestuhan ng ating mga poste. Pati sa gate. Ayan, nakapagawa na sila ng posting bakal. Ayan po. So, andito na po yung ating 80 bags na semento. Yung ating... Actually, sa lista ko may mga kulang pa ako. Pero sabi ni Ray, i-add na lang daw po namin sa sunod na bugso ng materyales. Ito yung ating mga elbow, PVC. Para sa ilaw, para sa tubig. Itong wall angle. Itong stainless gutter, nakalimutan ko. Merenda muna kayo. Nakalimutan ko, sir. Ma'am, ano pala, dapat pala 4 kasi harap at likod. May gutter pala sa likod. Mayroon tayong kornisa. Ayan. Ito po halos nilista na po namin lahat. Gawa ng... Nagbabayad po kasi kami sa gate pass. So, yung alambre, check. Itong ating flexible. I-check mo nga yan. Yung flexible natin, isang roll, tapos yung ating royo. Ayan. Sa Ray House Makeover, ang gamit na po talaga ni Ray is royo na wires. Medyo mahal, pero huwag niyo po talagang tipirin ang unit ng renovation pagdating po sa wires. Mas maganda royo po. Ayan. Kalidad po yan talaga. Yung semento natin, partial lang yan. May mga pa-additional kami dyan. Tapos yung mga pako, yung the rest po ng elbow. Ito yung pako din na gagamitin. Sa bubong, spec screw. Polytop, flexiband, isa, welding. Kaya po talaga, pagdating sa renovation, hindi po biro ang materyales para sa extension. Ito, epoxy primer. Elastosil. Ito, share ko sa inyo. Dati ang ginagamit namin Bulkasil.
Pero parang mas bet ni Ray, si Ray din po kasi nag-waterproofing, mas bet ni Ray gamitin ng Elastosil, mas maganda daw siya. So meron tayong 2 litro, tapos polytop, tapos meron kami ditong black na QDE. Yan. Ang pinaka-team po ng bahay, more on white, gray, black. Yun lang. Tapos yung PVC panels namin, yung PVC roof namin dito sa harapan, ayan na, naka-ready na, meron na rin tayo. Tapos, itong ating, 2 lang po yung aming para sa poste, pamorma. Kung ito nga is malapit na sa project ko, sana pinasalo ko na lang, kaso malayo po kasi hahakotin pa. So, isang polycarbonate para sa side. Tapos, the rest po is ating Hardiflex. Ayan. Mahal yung mga yung mga buhangin pa. Anuhan mo ng yan, ng hollow blocks. So, ayan na. So, kahapon nandito pa yung bathroom. Wala na. Ayan. Tanggal na. Tapos, may isi-share nga po pala kami sa inyo ni Ray. Actually, idea ko rin po ito eh. Sa pastry po kasi may ginawan kami ng back and front extension. Pero, na-amaze lang ako kasi yung pinaka-partition nila doon is concrete wall. So, naka-CHB. Sabi nung kaibigan ko, parang kaibigan ko na rin po kasi, pag bagyo nga po ma'am, nandun kami lang sa kwarto eh. Parang safe sila doon, parang ganon. So, ito, ang kwarto, ang CR po kasi dito is doon sa dulo. So, mag-relocate kami ng CR. So, bali, may additional po yun. May additional po kami para sa pag-relocate ng CR doon na sa dulo. Tapos, katabi ng CR yung kwarto. So, I think hanggang dito yung kwarto. Ayan. Ang gagamitin po namin pinaka-partition para sa kwarto is CHB. Ayan, naging suggestion po namin yun ni Ray. Kasi kung pag dumating yung araw na pwede na silang magpa-second floor, yun na rin po yung pinaka-base para sa biga. Ayan. So, mas matibay po kahit tadyakan ng bata, kahit masipa ng hindi sinasadya. Wall po yun, semento po yun, kaya matibay. Kaya, sa mga magpapagawa sa amin ng row house, mas gusto po namin nakasemento. Ganon din eh. Gagastos ka sa metal stud, gagastos ka sa rivet, gagastos ka sa Hardiflex. Diba? Pipinturahan mo din, mamasilyahin mo din. So, tuloy tayo sa matibay. Diba? Concrete wall. Diba? CHB. So, sa amin nga, mas madali yun kasi pag pinaltadahan mo, hindi mo nakakasahasain yung mga rivet eh. At the same time, matibay talaga. Kung halimbawa, hindi mo sinasadyang mabangga, hindi siya masisira agad eh, kasi wall. Ayan. So, ibang discarte rin kami pag gumawa ng row house. Para maiba. Kasi ito naman po is lang naman. First floor lang naman po to. So, siguro wala namang kaso o hindi naman komplikado kung naka-concrete wall tayo sa partition. Ayan po. So, kung mauumpisa na po nila yung pag-set up ng mga posting bakal, baka bukas, maitayo na yan dito. Ayan po. So, pagdating po sa lalim ng ating hukay, naka-standard po tayo dyan. Ayan. So, bathroom dito, dito naman po is kitchen. Tapos, sarado po ito. Ayan. Gusto kasi ng may-ari, secured yung kanyang back extension. Kasi kung hindi naman pa nila totally talaga yung titirahan, parang pag gagawing minsan parang bakasyonan, parang gano'n kasi may trabaho din. Pero gusto nila kahit wala sila dito is safe, kaya sasarado daw nila yan lahat. Ayan. Pero po ito, maglalagay din po tayo ng PVC panels dito. So, bali ito, sasarahan na po natin itong bintana. Ayan, sasarahan na po natin yung bintana. Tapos dito, magtitibag tayo kasi ito po magiging bar counter.
Magiging bar counter po ito. Tapos dito na yung dining. Bilangin mo kung halimbawa kulangin tayo sa bakal. Tapos ito pong kisame ni Lumina. Dahil parang babagsak na rin po ito. Ayan o. Tatanggalin na rin po namin yan. Papalitan namin ng panibago. Dadagdagan po namin ng mga metal parings. Parang wala nga siyang metal parings. Konti lang o. Ayan. So ito lang po yung kahoy na gagamitin namin. 15 pieces. Coco lumber. Ayan. Tapos ito yung plain sheet. Nagkulang na naman ako ng lista kasi parang sa harap lang to. Nakalimutan ko yung likod. Masanay kasi kami sa sa mga Angeli SF. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa Phase 4. So, bali, meron na tayo nakatayong poste dito. Tapos, meron na rin pong nakaasintada na CHB. Ayan. Huwag lang sana hugatin ng aso. Ayan, o. Hello, doggy! So, nakatayo na yung ating mga poste dito. Ayan. Maikli lang po yung front extension ng... Nakatabag dito. Maiksi lang po ang front extension ng ating row house. So, hindi lang ako, ma'am, sir, nakapag-update. Medyo busy. So, tinulang na kami ng bakal kasi halos lahat ng bakal nagamit na. Ayan. So, magpapagate pasta lang po ako bukas. Naka-ready na yung ating mga pamorma na poste. Wow, sa likod meron na rin po palang asintada dito. Ayan, 3 poste natin dito. 1, 2, 3. So, abangan nyo rin po yung pinaka-renovation namin dito sa unit ni ma'am. Ito po is, sarado po ito. Dito yung, magkakaroon din tayo ng relocation ng CR. Dito na po siya bali. Yan, dito po siya bali na part. Tapos, sasarahan na po natin to. Ito, patibag mo na to. Patibag mo na to. Pasindadahan na yan. Oo. Tapos, dito, tawag dito, dito naman po yung kitchen nila. Ayan. So, itong part na to is gagawin natin bar counter. So, saktong-sakto na po yung taas ng ating asintada. By Monday, pwede na pong dugtungan yan. Ayan po. So, good thing na wala pa rin talaga silang katalikuran, tagiliran. Kaya makakakilos po tayo ng maayos. Sabi ko nga sa inyo, mas maganda pong mauna kayong magpagawa kaysa sa kapitbahay. Ayan. So, dito po, bibigyan ko po kayo ng ideas. Back and front extension pa lang po na materials. Isumabot na po kami ng 100k plus. So, 100k plus, harap likod na po yun. Halos, ang kulang na lang po namin yung mga additional na bakal, mga additional na semento at buhangin. Ayan, tingnan nyo, meron tayong pang kisame, meron na rin tayong polycarbonate, meron na rin po tayong pang roofing sa harapan. Tapos, magiging maganda po ang renovation natin dito kasi ang partition na gagamitin namin, ang room kasi nila dito is nasa loob. So, ang gagawin po natin partition dito is simento. Ayan. Concrete wall para mas matibay. At the same time, pagdating ng araw na gusto nilang, pwede na tayo mag-extend pataas. Magsisilbing, na rin po yung foundation. Siyempre, dito sa loob, naka-ano na tayo eh. Naka-concrete wall na tayo. So, pag naglagay tayo ng mga beam para sa second floor, madali na lang po. Kasi, at saka sabi ko nga, pag sinipa-sipa ng bata yung ating partition, hindi po siya masisira kasi nga bato. Ayan. So, kung magkakaroon kami ulit ng row house na projects, ganun po yung magiging atake namin. Concrete wall. Concrete wall tayo sa mga partition, room partition para mas matibay.
So dito sa dulo is bathroom. Dito naman po sa tabi ng bathroom is kwarto. Hanggang dito po yan. Tapos doon po is yung kitchen. Dito po is yung magiging dining. Tapos sopa na dito. Living area na po dito. So abangan nyo rin po ito. Naka PVC panels din po tayo dito. Tsaka naka metal spandrel. So share po namin yung pangunang bugso ng materialis dito para sa extension. Halos pangkalahatan na po yun. Oo nga. Halos ano na nga rin. Pero yun nga po, yung kisame dito, tatanggalin po namin to gawa ng, sabi ko nga sa vlog is, kita na po yung mga crack lines. Ayan. Halos konti lang din po yung mga metal parings na nakalagay. Kaya minsan pala sa row house, bumabagsak yung kisame. Ayan. So ito, magsiset up po tayo ng panibagong kisame dito. Then ipapantay po natin yung level ng ating ceiling. Ayan. Abangan nyo po ito bukas. Ayan, continue po tayo ulit. Ayan po. Thank you.